Nandito po lahat kami nasa likod namin ng mga Moro. Mga Moro. Kasi kung hindi niyo pauwi sa Davao, may mangyari. Yan na. Lalim. Si Duterte, siya po ay may dugong Moro. Putang ina yan, BBM. Bumaba na siya sa pwesto. Huwag niya hintayin magkaroon ng People Power 3. Dahil nako, Diyos ko, hindi siya maapektuhan kami mga taong bayan na apektado pag nangyari niyan. Kaya dapat putang ina niya bumaba na siya para wala lang gulo. Nakakabastos na. Parang lumalabas, Lumiliit partner. ang tingin sa amin ng lumiliit ang tingin sa Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta kayo dyan mga kayo? Nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is March 13, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Magandang umaga, hapon o gabi. Kung ano man yung time slot nyo dyan, kayo na po pangalan mag-adjust. At unang-una, syempre, pasalamatan natin yung mga viewers natin, OFW, yung mga viewers natin dito sa lokal sa Pilipinas. Yung mga laging nanonood sa akin, yung mga nakasubscribe, higit sa lahat, syempre, yung mga bagong members natin dito sa Joe Malone TV, si Mary Jane Tabuada, Dina Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manix Sangco, Franklin Porog at JU Production. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At syempre, yung mga viewers natin abroad, yung mga laging nanonood, tumututok at nakikinig at nakiki-update kung ano ng balita kay Tatay Digong. Please, paki-subscribe yung channel natin. Paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-click na rin yung subscribe button. At sa katabi niyan, merong bell icon. Paki-click yung bell. Pag-click ng bell, lagay po sa all. Sa ganun, updated ka sa mga pwedeng mangyari at pwedeng nating itapik at pag-usapan dito sa channel natin sa Joe Malone TV. Yung mga nagpapadala ng GCash, maraming salamat. Sobrang highly appreciated yung mga ginagawa niyong tulong sa akin. Huwag kayo po kayong mag-alala. Malaki ang labanan na to at matagal. Pero patuloy pa rin tayo at hindi tayo magbabago ng sinusuportahan. Maraming salamat. Again, PDP Laban. Ito po yung mga hashtag natin. Pwede nyo pong gamitin hashtag ProtectVP Sara. I think hashtag I stand for PRRD. Sama na rin natin. I-edit na lang natin yan. Tapos sa hashtag Skochi, hashtag Along Malapitan, hashtag Proud Team Suka, hashtag Ernex Dionisio. Ito yung mga sinusuportahan natin at pinaniniwalaan natin na talagang maglilingkod sa bayan natin. Okay? Wala pang update kay Tatay Digong. Wala pang update. So nasa doon pa rin siya sa Netherlands. Ang bago na nakapunta, kanina pa actually. Nandiyan na si BP Inday Sara sa Netherlands at kinakausap na yung mga abogado ni Tatay Digong. So sa ngayon, wala pa rin lumalabas sa social media, pero marami yung mga grupo-grupo na nakikita natin sa probinsya, especially sa Davao, syempre. Meron pa akong nakita sa Iligan, sa Malaybalay, may nakita na ako, mga nagtitipon-tipon, nagpapasalamat at nag-aalay ng dasal kaya Tatay Digong na makauwi na at makabalik dito sa Pilipinas. So, yun ang ating latest na balita dito kay Tatay Digong. Simula ng March 11 na yan. So, 12-13, 2 araw nang wala sa Pilipinas si Tatay Digong. At merong bali-balita at nakasama na rin natin dito na merong ilang mga kapulisan na nagbitaw na rin at nag-resign sa kanilang mga tungkulin dahil nahihirapan daw silang sa isuotin ng uniforme, kumbaga naninindigan sila at meron nga memorandum na nilabas na yung mga AFP at yung mga kapulisan bawal nang post ng sila ay pumapanig sa Duterte. So parang ganun para sa AFP. Sa PNP, akala ko una para sa mga vlogger, naisip ko kagad paano ako magpo-post. Lahat ng mga sa AFP, sa PNP, bawal na yung nagpapakita sila ng suporta kay Duterte. O mag-post man sila, mag-picture man video. O not unless siguro magbibitaw sila sa serbisyo. Okay? Ito, pakinggan natin. Meron tayong hinanda mga video rito. Ito yung yung sa Villamor Air Base ata to. O Moro. Yung mga, actually may naririnig na ako. Meron na. Yung hinihintay natin, meron na. Siyempre, di ko lang pwede sabihin, di ba? Yung hinihintay natin, meron na. So, abangan nyo.
abangan nyo dito sa channel natin. It's either nasa labas ako o magbibigay ako ng reaction. Pero most probably, baka nasa labas ako niyan. Okay? Yung hinihintay natin, ito na yun. Yun ang hint nun. Hinihintay natin, ito na. Okay? Pero panoorin muna natin ito si Tony Trixie. Sa puso natin, siya pa rin. Pinakamasayang siya pa rin. Tandaan natin kung ano yung ginawa niya sa atin. At kung paano tayo binibigo ng administrasyon ngayon. Ito lang, pakaliit na nga ng kaligayahan natin. Hindi na nga nila pinansin yung problema sa pagkain. Hindi pinapansin yung problema sa kakulangan ng trabaho. Hindi pinapansin yung problema sa mga pinatigil na mga tren. Hindi pinapansin ang kahirapan ng buhay. Ang Grabe, no? na naman ng krimen, ng droga sa kalye. Ang mga anak natin takot na naman maglakad sa kalye sa gabi. Bumalik na po ang holdapan. Cellphone snatching. Ang dami na naman po. Ito pa yan, marami na. Ano ba naman yung protektahan nila tayo? Ay, opo. Opo. May gustong magsalita. Opo. Tapusin lang po natin ito. Una, dasal. Pangalawa, magsalita, magpahayag. Pangatlo, pag nanawagan tayo Yan. ng malawakang kilos protesta, Yan. handa na po ba kayo? Yan yung sinasabi natin. Abangan nyo ang panawagan. Abangan nyo ang panawagan. Sa ngayon, hindi pa kami nananawagan kasi nandyan pa yung aeroplano. Nandyan pa yung aeroplano. Ngayon natin ipaalam sa administrasyon na ito na magkakamali sila pag makalis yung aeroplano na yan. No. Hindi kami maligaya. Ngayon pa lang sa administrasyon na ito, lalagi manggalit pag nawala sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Lalalim ang galit pag nawala si Tatay Digong sa Pilipinas. Tingnan po natin, kapatid nating Muslim. Ay pinalaki ng Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pena. Mga Muslim. Kami po ay nakikiusap sa gobernong mga dapat sana ilabas ninyo na si Duterte. Palayain ninyo na. Kami walang kasalanan niya si Duterte. Nakikiusap po kami ng mga muro na nag-rally sa bawat sulok sa Pilipinas para lang ipalabas ninyo si Duterte kasi walang kasalanan. Kami po ay isang galing sa Mindanao. Nandito po lahat kami nasa likod namin ng mga muro. Mga Moro. Kami po, palayasin ninyo. Pauwiin ninyo sa Davao ang aming presidente na Duterte. Nakikiusap po kami. Allahu Akbar! Kasi kung hindi niyo pauwiin sa Davao, may mangyari. Yan na. Lalim. Si Duterte, siya po ay may dugong muro. Alam ninyo na kami po ay nasasaktan. Bakit ninyo ginagawa? Palagi ninyong inuskahan si President Duterte. Marami po siyang nagawa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Inuna po niya ang Luzon. Hanggang ngayon, nakatiwala
Katiwangwang ang mga project namin doon sa Mindanao. Tingnan po ninyo. Inuna po kayo dito sa Luzon. Kayo po, ngayon, labas na tayo lahat. Kaya na. 32 million! 32 million. Kay Duterte, labas na kayo. Ngayon, oras natin ngayon na mapakinggan ang boses ng muro. Nandito po kami ngayon. Bigat Galing nito. sa Mindanao, galing sa Visayas, para lang mapakinig ang ingay namin na pawin ninyo ang aming presidente na si Duterte. Please stand! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malinaw ang sinasabi ng mga Moro. Lumabas na tayong lahat. Malaking, malalim na sugat tong gagawin nila. Meron ako nakita rito, March 16, pero to motorcade Cavite area, meet up, Cavite, Sogo, Molino Boulevard. Ito naka-announce na. Motorcade naman to, March 16, 2025. Marami, ano to? Yung sinasabi ng Moro. Ito kasi, nung time na kasi yun, March 11 yun gabi. So sa Villamor Air Base ata yun, kung di ako nagkakamali. So meron na kaagad na rumisponde doon na naggawa na sila ng gano'n na statement, na announcement. So abangan natin. Pero this week meron This week. Yung abangan nyo sa akin. Kaya mahalaga na ma-click nyo yung bell icon at i-click nyo sa all. It's either magla-live tayo o maggagawa tayo ng actual na video o reaction pa din. Dahil feeling ko marami to. Dahil walang kasiguraduhan Walang kasiguraduhan kung ano talaga ang mangyayari doon sa kay Tatay Digong doon sa Netherlands. Kasi kumbaga hindi na natin hawak ang Netherlands, di ba? Hindi natin hawak So hindi natin hawak yung mga pangyayari. Sila nakakaalam Kaya nakiki-update din tayo. Sa ngayon wala pang update, wala pang masyadong wala akong makita na babasa. Ang huli lang na nakita ko yung si BP Inday Sara nandoon na sa Netherlands. Kanina pang umaga na actually, di ba? Ito, panoorin natin itong survey. Ito yung reality Filipino life, di ba? Duterte versus Marcos. Pakinggan natin, maganda to. Kay former President Duterte. Putang ina yan, BBM. Bumaba na siya sa pwesto. Huwag niya hintayin magkaroon ng People Power 3. Dahil nako Diyos ko, hindi siya maapektuhan kami mga taong bayan na apektado pag nangyari niyan. Kaya dapat putang ina niya bumaba na siya para wala lang gulo. Hindi ba niya naisip? Ang laki na naitulong ni Duterte sa bansang Pilipinas. Siya naawa sa matanda. Matanda na. 80 years old na po. Oo. Iika na maglakad. Ang tatay niya kung hindi dahil wala siya utang na loob, utang ina niya. Kung hindi dahil kay Duterte, malilibing ba tatay niya? Correct. Hanggang ngayon siguro ang tatay niya nandun pa sa bahay nila, naka-isolate. About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, ano po kaya yung opinion niyo? Para sa akin, parang unfair. Kasi marami din naman siyang nagawang mabuti sa Wow. Ma'am, tanong ko pa, ano po yung mga pumatak sa inyo na proyekto ni former President Duterte? Ang pinakatatak is yung yung tukhang. Kasi ngayon, parang naghanap na naman yung mga addict dito sa paligid niya, mas naghanap yung krimen. Pero okay lang mag-survey, sir. About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, ano yung opinion niyo? Ano lang, parang tanga lang kasi sarili na dito tayo, Pilipino tayo, makukulong ka sa ibang bansa, wala ka naman. Saka parang wala akong kabuluhan naman yung nangyari. Hindi man lang pinaglaban kasi yung presidente natin ngayon, walang kwenta. Wala raw kwenta. Sir, tanong ko lang din, ano yung mga pumatak sa isipan niyo ng mga proyekto ni dating Pangulong Duterte? Gusto ko yun, naubos yung adik, maibig yung daan ng adik. Naubos yung adik. Yun daw ang gusto ni Kuya. Pinakagandang nangyari. Hindi tulad ngayon. Pati ata yung basta. Sige sir, thank you. Salamat. Sir, okay lang mag-survey, sir? About sa pagkaka-aresto sa kay former President Rodrigo Duterte, former President. Ano yung opinion niyo, sir? Sana naman makabalik siya ng mayat dito sa atin.
nagtatanim balam, nawala yung mga uldapan. Nung nawala siya, ngayon nagsibalik na naman yung mga uldapan. Mga snatcher. Sana makabalik na naman sila dito. Ayun. Sige sir, thank you sir. Sir, okay lang mag-survey? Sir, okay lang sir mag-survey? Ano yun? About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, ano po opinion nyo? Makatarungan ba ito o hindi? Hindi po makatarungan yan kasi hindi po pinasuhan dito sa Pilipinas. Dapat kung may kasalanan, dito ka kinasuhan sa Pilipinas, kalokohan yan. Kalokohan yun. Sir, tanong ko pa, ano po yung mga tumatak sa inyo na mga proyekto ni Tatay Digong? Ito, siya ang nagtapos, itong ilarte. Sa Paklaran to. Ano dito sa amin, yun ang nakita ko sa proyekto niya. Pero maganda naman ang nagawa ni Duterte na nalinis ang mga wala yung mga adik-adik. Oo. Yun lang. Sige po, thank you sir. Nakakita nyo yung comment, di ba? Ewan ko narinig nyo, may ina yung mic ni Kuya eh. Nakita nyo, di ba? Lahat patungkol sa adik eh. So nawala yung mga adik-adik, kahit papaano naging safe, 'di ba? Yung mga magnanakaw, yung mga snatcher, yung mga adik, yung mga drug lord, drug pusher. Nagkaroon ng limitasyon, 'di ba? Kumonti lang yung nasa labas, kumonti lang yung nasa kalye, yung experience natin. Kung masamang tao si Tatay Digong, walang magsasalitang maganda para sa kanya. Walang lalabas sa mga OFW sa kanilang mga kalsada at sisigaw na they stand for PRRT. Walang sisigaw na Duterte, Duterte. Ganon nila kamahal at ganon napatunayan. Talagang tinik lang talaga sa lalamunan nila ang mga Duterte. Kaya ganon na lang nila tratuhin. Di ba? Sobrang sobrang pangbabastos, panggagago yung ginagawa nila. Biri mo, ito walang kasiguraduhan kung ano mangyayari kay Tatay Digong. Although nilabas naman yung mga mainstream, nilabas naman ng mga mainstream media yung mga parang steps by step na gagawin. Pero ano yun eh, isa sinasabi nga nila, matatagal daw ng 8 taon yung proseso na yun. Diba? Edad na si Tatay Digong, 79. Going 80 ata siya this month eh. Yung mo sabihin na natin na plus 8 years, 88. Di ba? Kaya ako lagi, isama natin sa dasal natin si Tatay Digong na mas makauwi na mas maaga. Ewan ko kung sino ang tutulong dyan, kung sino ang mag-i-stand para matapatan nila yung ICC at makaibalik nila si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Pero maniniwala ako magkakaroon ng milagro yan. O gagawa nga Panginoon dyan ng milagro para maibalik ng mas maaga si Tatay Digong. Kasi 80 na yan eh. Alam nyo naman, di ba? Pagka 80, o sabihin na natin going 80 yan. Siyempre, hindi na natin, unpredictable na yung takbo ng buhay niya kung hanggang kailan pa. Di ba? Grabe yung ginawa nila, no? Ganun kalupit. Biri mo, yun, no? Si nanay, pinagmumura niya si BBM, si Bongbong Marcos, sinasabi niya na kung hindi dahil kay Duterte, hindi maililibing yung tatay mo, yung si Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani, baka nandoon pa rin yan, naka-isolated. Ganun na lang nila murahin si Bongbong, ganun na lang nila kainisan si Bongbong, di ba? Pero padating kay Duterte, ang dami pa rin positive comments. Bakit hindi? Talagang marami naman talagang nagawa si Tatay Digong. Di ba? Grabe ito mga ito. Pakinggan natin itong SMNI naman. Naglumalabas kayo, nakatawa-tawa sa lahat ng mga Pilipino. Naglalaruan. Doon sa KOJC nga eh. Pinaglaruan na kayo doon una pa lang. So doon kahit papaano nakikitaan pa namin kayo ng na naawa kami sa inyo dahil na sumusunod nga lang kayo. Pero yung gagawin ng pangalawang ulit at mukhang magiging pangatlo pa dahil diba may mga bali-balita na parang pag-iinitan na naman nila ulit yung KOJC. So sana naman wag na nilang gawin ulit yun. So dito dapat na kayong kumilos, PNP. Ano na kayo ginagago na ho kayo Hindi ko naman sinasabing kalabanin niyo yung gobyerno, pero kahit sana naman magreklamo kayo na
or parang tumayo kayo or panindigan nyo yung pagiging mga lalaki, panindigan nyo yung pagiging pulis nyo na wag nyo naman sanang yurakan yung pangalan ng pulis dito sa Pilipinas, yung Yes. aming dahil parang nakakabastos na. Parang lumalabas, Lumiliit partner. ang tingin sa amin ng lumiliit ang tingin sa amin ng mga kapwa namin Pilipino. Ang mga matitinong pag-iisip, partner, katulad nga ngayon, meron tayong na-receive na memorandum na naman ng PNP na yung mga personnel nila doon sa loob ng holding area dyan sa Villamor Air Base na mga nag-share ng mga pictures. Ni PRRD? Yung mga nag-share, nakisimpatya. Meron mga pulis kasi na parang nag-share ng picture ni PRD nung nakahiga na tapos may crying emoji. So hindi naman kasi lahat. Talaga, marami rin ako mga kaibigan ng mga pulis na talagang gigil na gigil dito sa nangyari to. Talaga Lalo na kay Torre. In fairness, nagmumura in talaga fairness. sa mga superior nila dahil sa ginawa. Kasi nga, ito kasing mga kapulisan natin, yung mga kapitan pababa, yan kasi ang talagang natulungan ni Pangulong Duterte. Yes, kasi yan yung tumaas ang sweldo. Yung mga major pataas na, malalaki na talaga yung mga sweldo niyan. So hindi na yan sila na dagdagan ng sweldo. Pero talagang pinrioritize ni PRD yung mga PO1, patrolman, pataas. Mga low ranking yan yung officials. mga low ranking. Yan talaga kasi nga, minsan sila yung nasasadlak sa loan. Sila yung nauubos na yung mga sweldo, kakabayad ng loan. Nilo-loan na ng isang buong taon, 2 taon. Tapos dahil wala na nga sinusweldo buwan-buwan, kumakapit sa patalim. Yes. Ganun ang ginagawa ng iba. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, tinaas yung sweldo nila para hindi na sila masadlak sa utang. Ngayon, may mga kapulisan na syempre, siguro wala doon na nakikisimpatya sa mga nangyayari sa bayan, binabawal ng PNP ang kanilang mga personnel na ma-involve sa politika. Actually, narinig ko na nga yan dati na bawal mag-like or mag-comment ng positive sa mga post patungkol kay Pastor Kibuloy. Yes, pero doon sa mga kick-off nila, katulad sa Luneta, kailangan nandun lahat ng mga empleyado ng gobyerno at required sila na i-share lahat ng live ng RTV gobyerno. Malacanang. So, may mga ganon. So, ayan, lumabas itong memorandum na ito at may mga meron silang mga pictures, ng mga screenshots ng mga pulis na nagsishare at nakikisimpatya or kumakampi sa mga Duterte. So pinagpapaliwanag nila itong mga to. Malamang itong mga ito, malamang masuspindi. Baka matanggal pa sa trabaho itong mga ito, mga partner. Speaking of partner, marami tayong nakikita sa social media na iniiwan nila kailang Chapa Nag-resign talaga. May sundalo ako nakita kanina, may police, tapos may Navy. Ako nakita na nag-resign dahil nga dito sa hindi nila matanggap itong pangyayari sa Pilipinas. At merong nagpapahayag ng kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng paggawa ng mga open letter para kay Pangulong Duterte na naiintindihan naman natin. Kaso kahit gaanong intindi natin, mali pa rin talaga Pagka sumunod ka sa maling-mali talaga yun. At biruin mo, hindi na magiging tama yun. Mga kapulisan natin, yan yung unang-unang minahal ni Pangulong Duterte dahil tinaasan niya yung mga sweldo, lahat ng mga uniform personnel natin. Pero biruin mo, inalay ni PRRD ang buong lakas niya para makatulog tayo ng mahimbing, para makapaglakad tayo ng maayos sa kalsada. Yes. Prinotektahan tayo ni PRRD, but we fail to protect the old man. Okay. Binabawal ang mga pulis na mag-share about PRD. Pagpapaliwanagin ka pag nahuli ka. Yan nga yung tinatawag na na pangbabastos na sa mga kapulisan. Sa totoo nga lang, alam nyo, nung mga nakaraan, medyo mabait pa ako sa mga pulis Kasi sabi ko, sumusunod lang yan Pero ngayon ko na-realize, kasi kung ginawa sa isang beses, kung binastos ka ng isang beses, huwag ka nang uulit sa pangalawa at pangatlo. Yes. Pangalawang beses na to Pero nyo ginagawa kayong tanga, ginagawa kayong, sorry sa word na yun pero totoo Totoo. Ginagawa kayong tanga, ibinababa yung tingin sa inyo. Dangal. Yung dangal nyo, ibinababa ng mismong Pangulo, ng mismong leader nyo. Ibinababa na lumalabas kayo, nakatawa-tawa sa lahat ng mga Pilipino. Naglalaroan. Doon sa kay OJC nga
pinaglaruan na kayo doon una pa lang. So doon kahit papano nakikitaan pa namin kayo ng na naaawa kami sa inyo dahil na sumusunod nga lang kayo. Pero yung gagawin ng pangalawang ulit at mukhang magiging pangatlo pa dahil 'di ba may mga bali-balita na parang pag-iinitan na naman nila ulit yung KOJC. So sana naman wag na nilang gawin ulit 'yun. So dito dapat na kayong kumilos, PNP. Ano na kayo ginagago na ho kayo Hindi ko naman sinasabing kalabanin niyo yung gobyerno, pero kahit sana naman magreklamo kayo na or parang tumayo kayo or panindigan nyo yung pagiging mga lalaki, panindigan nyo yung pagiging pulis nyo na wag nyo naman sanang yurakan yung pangalan ng pulis dito sa Pilipinas, yung aming dahil parang nakakabastos na. Lumiliit ang tingin sa amin ng lumiliit ang tingin sa amin ng mga kapwa namin Pilipino. Paano pa kami susundin? Paano pa kami kakatakutan ng mga sisitahin namin, ng mga paparahin namin, ng mga makakasalubong namin? Paano pa kami kakatakutan ng mga adik, mga kriminal? Kung wala nang takot sa amin, wala nang nakikitang respeto sa amin ng mga Pilipino. So kayo, mga PNP, hindi ko sinasabing lumabang kayo sa gobyerno. Pero kailangan nyo rin magreklamo. Tao din kayo. Una-una, pinaganda na nga ni PRRD yung pangalan at imahe ng kapulisan dito sa Pilipinas. Tapos, ngayon winawalang yan na naman kayo. Hindi naman to para sa amin Para to sa inyo kasi kayo na mismo ang binabastos. Sabihin na natin na sinasahuran kayo ng gobyerno. Oo. Pero kahit na sinasahuran kayo, sa amin pa rin ang gagaling yan. Na dapat kami yung pinaglilingkuran nyo, hindi yung gobyerno, hindi yung administrasyong Marcos na yan. Yes. Okay lang sumunod sa order, pero kailangan lawful order. Kailangan yung alam natin na mali, wag na nating kumbaga, hindi kasi kailangan sumunod kasi baka mawalan kami ng trabaho baka ganito, baka ganyan wala na, hindi na kayo talaga irerespeto ng tao, mawawala ulit yung magandang tingin sa inyo ng tao kapag ganyan ang ganyan. Kasi come to think of it, kayo nandiyan sa nakabilad kayo sa araw, yung mga amo ninyo naka-aircon, may mga bodyguard, tapos sa sarap ng mga kinakain, sa mga ganitong orders na mga sinusunod nyo, nababalatuan man lang ba kayo? Nabibigyan man lang ba kayo ng mga bonus sa mga ganito? Kung halimbawa, kung totoo yung mga bali-balita na etong malaki ang malaki ang tanggapan dito, naisishare man lang ba sa inyo? May nakukuha man lang ba kayo? Ngayon gusto ko idugtong kung totoo yung bali-balita. Na ako, diba, alam nyo naman, medyo may kapangyarihan akong para sa panaginip. Panaginip. Alam nyo, napanaginipan ko nga kasama tayo doon. Tayo, naka-reward tayo ng tigwa 1 million. Naka-payroll. Oo. Payroll. sa mga to. Si Banat Bay, malaki-laki, nasa 5 million. Ay, wow. Oo. Pero sa mga ganitong rally, parang tigte 10,000 to 20,000 nata per head ang nangyayari. Kaya, ito ay panaginip lamang wala naman nung katotohanan niya dahil panaginip. Anyway, sabi dito, bakit ka nagpupulis? Bakit ka nagsusundalo? Para protektahan mo ang bansang Pilipinas. Para protektahan mo ang mahal mong bayang Pilipinas. And to serve. So, sinasabi nila lagi, mahal nila ang bayan. So now, kung mahal nyo ang bayan, patutunayan ninyo, di ba? Dahil ang pagmamahal, may kasama po lagi yan na sakripisyo. So kung mahal mo ang isang bagay, handa kang magsakripisyo para sa minamahal mo. Halimbawa, ako, pulis ako. Di ba? Mahal ko bayan ko Diba? Binabalasubas na yung bayan mo pero okay lang sa'yo. Nasaan ang pagmamahal mo sa bayan doon? Kung ako, sasabihin ko na ako, mahal ko ang bayan ko, kinararangal ko na ako ay Pilipino, anak ng tokwa, kung yung mga leader ko, binabalasubas ang bayan ko, iiwan ko. It's either magre-resign ako, magre-reklamo ako, dahil kapag ikaw sumunod sa kabalasubasan na inuutos sa'yo ng amo mo, hindi mo mahal ang bayan. Mahal mo lang ang sarili mo at mahal mo lang yung pamilya mo. Yun lang yun, partner sa akin. Galing, di ba? Totoo naman
Totoo naman eh, yung topic natin kanina na nakakawala ng respeto. Oo, nakakawala ng respeto. Nakakaubos ng pasensya. Nakakahiya ng aminin na taga-Pilipinas ka. To tell you honestly, pagka nagtinanong, nakakahiya ng aminin saan ka, di ba? Nakakahiya ng aminin na Pilipino ka. Totoo yan, totoo. Nakakawala rin ng respeto yung gobyerno. Di ba nga, parang ang layo na. Actually, malayo na nga, tapos masyado pang lumalayo ng lumalayo yung pagkakataon o yung opportunity na yung bansa natin na magkaisa-isa. Mag-unity. Di ba? Dahil ang dami nang nawala, na-divide na tayo. Di ba? Nakakalungkot, nakakaubos ng pasensya, nakakapagod, nakakawalan ng respeto. Pati yung mga prinsipyo, unti-unti na rin tinatanggal. Kita nyo, binaba ng memorandum para sa mga kapulisan sa military na bawal na silang mag-share, mag-react, na magpapakita ng simpatya sa mga Duterte. Diba? Pinagbawalan, pinag-explain siguro sila kung gano'n, baka mamaya may suspension pa yan o leading to termination. Prinsipyo mo na yun eh. Pride mo na yun. Ego mo na yun. Diba? Ego mo na yun. Papayagan mo na durugin, apak-apakan yung prinsipyo mo, yung bilang ikaw. Hindi na sabihin natin wag na pulis eh, bilang mamamayan, bilang Pilipino. Di ba? Sobrang ano yan, sobrang nakakaubos din. Nakakaubos talaga ng ano yan, ng prinsipyo, nakakawala ng respeto, nakakaubos na yung dignidad. Di ba? Mga kayon, ito atin lang ito take away lang to. Ito opinion lang, reaction ko lang. Siguro, alam mo yan, magdasal pa tayo ng magdasal. Diba? Dahil ito lang naman talaga yung pinaka paraan na merong isang tumayo o isang lumaban doon, na taga doon. Diba? Kasi ang hirap pag nandito tayo diba? Minsan parang, alam mo yon, ang daming gustong ipagkasigawan si Duterte, especially doon sa mga Netherlands, sa mga OFW sa ibang bansa, kung paano nila ipagtanggol si Tatay Digong. Pati rin dito sa Pilipinas, marami naman tayong bumaboses eh. Hindi lang naman ako di ba? May mga political vlogger din na iba dyan, na DDS vlogger, yung mga kapwa ko na mga DDS vlogger din, yung mga sila Kati Binang, sila Attorney Trixie, lahat yan. Bumaboses para kay Tatay Digong. Sana ibalik ng mas maaga si Tatay Digong. Hindi ko man alam kung paano. Wala naman tayong alam doon sa proseso doon. Hindi man natin alam kung paano, pero ako alam ko sana maibalik na mas maaga para kay Tatay Digong. Lalaban naman tayo di ba? Lalaban naman tayo. Lalaban tayo, magpapakita tayo ng suporta. Papapakita tayo ng suporta, pagmamahal kay Tatay Digong nang maibalik siya na mas maaga dito sa Pilipinas. Maraming salamat mga kayon sa lahat ng sumusuporta sa akin, Joe Malone TV. Sobrang appreciated ko lahat ng ginagawa ninyo. Kung umabot man kayo dito sa dulo ng video na to, sana hindi kayo nag-skip ng ads. Maraming salamat. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.